Umaga, malapit mo na makita si Kilua. Kahit anong mangyari, babawiin ko si... Nakarating na si Nagon, Leorio at Kurapika sa rehiyon ng Pintora sa Republika ng Paluquia, ang lugar na kinaroroonan ni Kilua. Yun na yun. Nasa bundok na yun ang kuta ng pamilya ng mga asasin. Itsura pala nakakakilabot na. Pagbaba natin, magtanong na tayo kung paano puntahan. Oo. Sa Kukuro Mountain ba mo? Kung ganun, sumabay na kayo dyan sa Scenic Mountain Bus Tour. Isang beses, isang araw lang yun umaalis, pero may guide kayo na makakatulong sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo sa Dalamhati Bus Tours ngayong araw na to. Sana'y masihan kayo. Dadayo tayo ngayon sa matalinhagang Kukurong Mountain, kung saan matatagpuan ang malawak na ari-arian ng bantog na pamilya ng mga assassin, ang pamilya Zoldyck. Tingnan mo yan. Mukha bang turista ang itsura ng mga yan? Hindi. Mga kasama. Kung maaari lang tumingin kayo sa bandang kanan. Kukurong Mountain na po yung nakikita ninyo. At dyan na nga nakatira ang pamilya Zoldyck. Sa paligid ng 3,722 meter na bundok na yan ay makabalak kakahuyan. At ayon sa mga haka-haka, ang mansyon ng mga Zoldyck ay matatagpuan sa kung saan sa bundok na yan. Pero wala pa talaga nakakakita nito. Alam niyo bang 10 silang miyembro ng pamilya Zoldyck? Lolo sa tuhod, ang lolo, lola, ang tatay, at nanay. Tapos 5 naman lahat ng mga anak nila. At lahat sila mga assassin. Ngayon kung wala po kayong mga protesta at lalapit na po tayo sa bundok. Nakakalula sa laki. Nandito na tayo ngayon sa entrada ng bahay ng mga Zoldyck. Binansagan itong Gates of Hades o tarangkahan ng sa makabilang buhay. Pagkat walang sino mang pumasok dito na nakalabas ng buhay. Upang makapasok, kailangan yung dumaan sa may pinto sa tabi ng guardhouse. Pero sa likod ng pader, pribadong pag-aari na, kaya hanggang dito na lang tayo. Teka, sabi mo entrada ng bahay? Eh, ang layo mo ng bundok dito ah. Tama yun, pero hindi na tayo pwedeng pumasok dahil pag-aari ng pamilya Zoldyck ang buong bundok. Pati na rin ang lahat ng nasa paligid nito. Ibig sabihin likod bahay lang nila ang buong gubat na to? Binibining guard? Yes? Paano po kami makakapasok sa loob ng bahay nila? Bata, hindi ka ba nakinig sa sinabi ko? Nakinig. Pero kasi po, lahat ng nangahas pumasok, hindi na nakalabas ng buhay. Bahay ng assassin yan, hindi playground. Kalokohan lang yun. Wala pa nakakita sa nasabing pamilya ng mga asasin. Litrato pala na mukha nila. May nakalagay ng babuyan na nagkakahalaga ng 100,000,000. Hindi nga! Naku naman, sayang! Sana pinicture ko man ng si Kilua. Maghintay lang kayo. Patutunayan namin sa inyo na gawa-gawa lang ang kontrobersyal na pamilya ng mga assassin na to. Buksan mo ang pinto! Hindi ko pwede gawin yun! Pagagalitan ako ng amo ko, matatanggal ako! Huwag kang mag-alala, tanda. Papasukin mo lang kami at kami nang bahala. Tutudasin namin ang amo mo. Okay lang po kayo? Ayos lang ako. Ay, eto na naman. Mapapakain na naman si Nikki nang wala sa oras. Ha? Problema to. Dahil sa mga tungaw na yon, sinang-sira ng oras na pagkain niya. Nikki! Hindi ko nakasalanan kapag tumaba ka. Ano yung bagay na yun? Ano ba kayong tatlo? Anong ginagawa niyo? Saan kayo naalis na ang bus? Huwag niyo kaming intindihin. Sige na, iwan niyo na lang po kami dito. Ganun pala. Mga kaibigan pala kayo ni Master Kilua. Nakakatuwa naman. 20 taon na ako nagtatrabaho dito, pero ngayon lang may nangyaring ganito. Ito ang unang pagkakataon na may mga kaibigang dumalaw. Alam ko, hindi ko dapat sabihin ito dahil dito ako nagtatrabaho, pero kung minsan, napakalungkot sa lugar na to. Walang bumibisita, nakakabato. Mga basurang tulad niyan, sila ang madalas kong nakikita dito.
Kung sa bagay, ano nga bang maaasa ko sa pamilya ng mga assassin? Natural lang na hindi sila pala kaibigan, pero masaya talaga ako't napadalaw kayo. Maraming salamat. Wala po yun. Kaya lang, sa kasawiang palad, hindi ko kayo maaari papasukin sa loob ng lupain. Nakita niyo naman kanina, hindi ba? Ang sinapit ng dalawang pinapasok ko. Mickey ang pangalan ng halimaw na yun. Ang asong tagapatay ng pamilya Soltic. Wala siyang sinusunod kundi mga miyembro ng pamilya. Hanggang ngayon sinusunod niya pa rin ang utos na ibinibigay ng amo niya 10 taon nang nakakalipas. Pigilan makapasok at patayin lahat ng tagalabas na manghihimasok. Pero kung tutuusin, hindi nga niya sinusunod kasi kinakain niya na sila. Yun ang dahilan kaya hindi ko kayo pwedeng papasukin. Hindi ako makapapayag na kalansay na lang ang matitira sa mga kaibigan ng aming batang master. Manong Guard, bakit po kayo hindi niyo sinasaktan? Malaya kayong nakakapasok, di po ba? Kung hindi kayo pumapasok sa loob ng pinto, hindi niyo nakakailanganin pa magdala ng susi. Matinig ka rin at napuno mo yun. Pero kalahati lang na sinabi mo ang tama at kalahati mali. Hindi ko kasi kailangan ng susi para makapasok. Ang susi na hawak ko, nakalaan para sa mga nanghihimasok. Susing nakalaan sa mga nanghihimasok? Alam nyo kasi, sa hindi may paliwanag na dahilan, 70% ng pumupunta dito gustong pumasok sa harapan. Kapag hindi ko binuksan ang gate para sa kanila, nagwawala sila at sinusubukan nilang wasakin ito. Masyado na silang nakakaperwisyo, kaya naisip ng mga amo kong magdagdag ng malit na gate na nakakandado sa gilid. Pilit kinukuha ng mga nanghihimasok ang susi sa matandang gwardya at pagpasok nila, kakainin sila ni Mickey. Naglagay na nakakandadong gate? Kung ganon, Mukhang napagtanto mo nang hindi talaga ako isang gwardya. Tagaligpit lang ako ng mga kalansay na kinalat ni Mickey. walang gwardya dahil ang totoong pasokan ay hindi nakakandado. Ganun na nga. Ano?